Lahat ng tira nagsisimula sa isang maayos na latag. At ako si Ate Tin, ang babaeng marunong maglatag ng galing. Hi mga kalatag! Ako si Ate Tin, isang billiard hall owner, spotter, and player. Ginawa ko ang channel na ito para tulungan kayong mga beginners na gustong matutong maglaro ng billiard mula sa pinaka-basic hanggang sa mga advanced na tira. Pero syempre, bago tayo tumira o mag-practice ng stance of stroke, syempre, kailangan muna natin kilalanin ang mga gamit at parte ng mesa kasi yan ang foundation ng laro. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang billiard equipment mula sa cue stick, chalk, bola, triangle, hanggang sa tiririt. Pag naging familiar ka na sa mga ito, mas madali mo maiintindihan ang mga next videos natin. Tulad ng tamang stance, grip, stroke, at mga tira na pang pro level. Kaya kung gusto mong matuto maglaro ng bilyar, step by step, huwag kalimutang i-like, subscribe, at samahan ako sa bawat latag ng bola. Unang gamit sa bilyaran na kailangan mong malaman, ang cue stick o taco. Ito ang mahabang patpat na hawak mo kapag tumitira sa bola. Hindi ito pang tungkod kapag napapagod ka sa laro ha, ito yung nagdadala ng power, control, at style mo bilang player. Kumbaga, pag may cue stick ka, may karapatan ka na magporma sa mesa. Ito ang iba't ibang klase ng cue stick. Una, house cue. Ito yung makikita mo sa mga billiard hall. One piece lang to at simple. Ito naman ang two-piece cue. Ito yung may thread sa gitna. Ito ang mga pang personal use. Mas madaling dalhin. Pwede ilagay sa case. Pag may ganito ka, feeling ko ka na agad. Ito naman ang break cue. Ito yung ginagamit pang break sa unang set ng laro. Tinatawag ito sa Tagalog na pansargo. Matigas ang tip nito kumpara sa normal cues. Kasi kailangan ng lakas at impact para kumalat ang bola. Ang break cue at jump cue, iisang cue stick lang yan na hinati sa tatlo. Kapag mag-break ka, gagamitin mo itong isang buong cue stick. At kapag naman magpapatalong ka ng pamato, tatanggalin mo lang itong nasa dulo na mabigat. Ito naman yung jump cue. Gamit ito kapag may harang na bola sa object ball at gusto mong patalunin ng cue ball. Kanina, pinag-uusapan natin nga iba't ibang klase ng cue stick. Ngayon naman, kilalanin natin ang mga parte nito kasi sabi nga nila, hindi mo mamahalin ng isang bagay kundi mo kilala ang parts nito. Ay, charot, cue stick lang to, hindi relasyon. Unang parte, ang tip. Ito yung pinakadulo ng cue stick at siyang tumatama sa bola. Kung sa love life, siya yung unang magre-react pag tinamaan ka. Ay, anong galing nyo? Akin lang siya! Kaya ingatan mo to, kasi pag pudpud na, wala ka ng spark sa tira mo. Ang ferrule o curing. Ito yung puting part sa ilalim ng tip. Ang trabaho niya ay protektahan ng cue stick kapag todo power ang tira mo. Kumbaga, siya yung bodyguard ng tip. Next, ang shaft. Ito mahaba at makinis na part. Kadalasan gawa sa maple wood. Siya ang body ng cue stick, kaya dapat laging malinis at makinis para swabe ang hagod. Ito naman ang bat. Bro, what are you talking about, man? Huwag mo isipin yung iniisip mo ha. Ito yung mabigat na dulo ng cue stick na hinahawakan mo. Dito mo mararamdaman ang balanse ng tira mo. Bawat bat may kanya-kanyang timbang. Ang total weight ng cue stick kadalasan ay 18 hanggang 21 ounces. At sa loob ng bat may weight bolt. Yun yung maliit na bakal na pwedeng dagdagan, buwasan, depende sa gusto mong bigat. Kung gusto mo na magaan na cue, mga 18 ounce. Mas kontrolado at madaling i-aim. Kung gusto mo naman ng mas mabigat, 20 to 21 ounce. Mas malakas ang impact, agay sa mga gusto ng power shot. Pero ingat, baka sobrang bigat, pati balikat mo sumuko. Kaya tandaan, piliin mo yung timbang ng bat na kaya mong dalhin. Kasi minsan, hindi cue ball ang problema, kundi masyado na mabigat yung dala mo sa buhay. Pero teka, kung may cue stick tayo, syempre hindi pwede mo walang partner niya sa laro, ang cue ball. Ito ang cue ball, ang puting bola. Siya lang ang tinatamaan ng stick, siya ang pantira ng bola para mapasok mo ang object balls. Ang cue ball ay may iba't ibang spot mark. Minsan, depende sa brand. Pero lahat sila may parehong purpose. Kontrolin ang direksyon ng tira. Kung sa love life pa yan, si cue ball ang naghahabol at si object ball naman ang laging pinapahirapan. Pero seryoso mga kalatag, ang cue ball at object ball ang magkasangga sa bawat tira. Bawat galaw ng cue ball ay may epekto sa kung saan tutungo ang object ball. Kaya bago ka tumira, dapat alam mo ang tamang contact point, yung eksaktong parte ng object ball na tatamaan ng cue ball. Ito naman ang mga object balls, ang mga number balls mula 1 hanggang 15.
Sa 8-ball game, hati ito sa solid 1 to 7 at stripe 9 to 15. At syempre ang black 8-ball na laging last objective. Sa 9-ball naman, 1 to 9 lang ang gamit. Kailangan mauna mong tamaan ang pinakamababang numero sa mesa. Pero teka lang, bago mo yung tirahin, siguraduhin mo munang ready ka. At syempre, hindi ka magiging ready kung hindi mo pa tinatamaan ng chalk o tisa ang tip mo. Ito ang chalk o tinatawag din nating tisa. Maliit lang to, pero pag hindi mo ginamit, para kang tumira gamit kutsara. Ang purpose ng chalk ay para kumapit ang Q-tip sa cue ball. Kapag walang chalk, madudulas ang tira mo. At minsan, pati ang dignidad mo kasi sablay yung bola. O ayan mga kalatag, naka-chalk ka na. Ready na ang Q-tip mo. Pero teka lang, saan ka nga ba magsisimula kung wala pa naman nakalatag na bola? Kaya eto na, kilalanin natin na isa sa pinakaunang gamit bago magsimula ang laro, ang triangle. Ang triangle o tinatawag din natin rock ay yung ginagamit natin para ayusin ang mga bola bago mag-break. Ito ang official na panimula ng laban, kaya importante na maayos ang pag-rock mo. Pero hindi lang sa setup nagtatapos ang kagamitan. Kapag ang tira mo ay mahirap abutin, kailangan mo na naman ng ibang kasangga. Ang tiririt o bridge stick ay ginagamit kapag hindi mo physically maabot ang cue ball para siyang extension ng kamay mo. Pero mas steady at hindi nanginginig kaya kinakabahan ka. Paano gamitin ang tiririt? Una, ilagay mo yung ulo ng tiririt sa mesa. Tapos ipasok mo ang cue stick sa groove. Hawakan mo na maayos ang dulo ng cue stick. Tapos tirahin mo ng dahan-dahan. Hindi ito pang power shot ha, pang control shot lang. Kaya dapat smooth. Kaya tandaan mga kalatag, pag hindi mo na kayang abutin, huwag ka bastang susuko. Gumamit ka ng tiririt. Dahil sa bilyaran man o sa buhay, may mga bagay na hindi mo maabot, pero laging may paraan. Ayan mga kalatag, natutunan na natin ang mga basic tools ng bilyar. Sana kahit paano mas naging familiar ka na sa mga gamit ng bilyaran. Kasi dito nagsisimula ang bawat matatag na player. Kundi sa pagkilala muna sa bawat gamit at tamang galaw. Ako si Ate Tina, ito ang Billiard Basics, kung saan ang bawat latag ay may natututunan. Kita-kit sa susunod na videos dahil doon, ipapakita ko na sa inyo ang tamang posisyon at hawak ng clue. Kaya huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Dahil dito sa mesa, hindi lang tira ang matututunan mo, kundi paano dumiskarte sa buhay.